Unless makakuha ka agad ng visa itong si Orlando Johnson, ay baka ito si Brandon Brown pa rin ang maging import ng San Miguel Beer mamaya laban nga dito sa Terra Firma Jeep. Dahil nga injured dito si Alex Cabagnot at wala si Joshua Monson, marami ang umaasa na mananalo pa rin ng San Miguel Beer dito at magkakaroon na sila ng 3-game winning streak. Yun nga lang, medyo deceiving yan dahil ang mga nakalaban nila ay Northport na walang import, ang Blackwater na nag-i-struggle talaga ngayon, at kung talunin nila ang Terra Firma na maraming mga pinagdaraan ng injury. Kaya kinakailangan pag-isipan pa rin ng San Miguel Beer kung ano ba talagang dapat nilang gawin dito sa kanilang import situation ngayon. Dahil dito, merong mga nagtatanong kung sinisisi ba ng management itong si Coach Leo Austria dahil sa pagpili dito kay Brandon Brown, gayong ang inoffer para sa kanila ay itong si Jordan Crawford na tinanggihan nila at ang mas pinili ay itong import ng Phoenix na hindi man lang nagpapanalo sa kupunan na yon nung siya ay naglaro dito sa PBA. Sa ngayon, kung ano pa man ang naging desisyon ng management, isang maliwanag dito. Kung ang San Miguel Beer ay hindi makakuha ng magaling na import na kapalit dito kay Brandon Brown at sila ay ma-eliminate ang maaga, siyempre ang sisi dyan ay mapupunta dito kay Coach Leo Austria dahil marami ng magagaling na imports na inoffer sa kanila at maraming mga imports na inoffer specifically dito kay Coach Leo Austria, pero ang pinili niya ay si Brandon Brown. So, ibig sabihin, siya ang nag-decide nito at kung ito ay hindi naging magandang epekto sa team, ay kinakailangan na magdesisyon ng management para ma-improve ang situation ng San Miguel Beer. Hindi pa maliwanag ngayon kung ano ang gagawin ng Beermen, kung magbabago pa sila ng iba pa nilang local players o baka mag-focus na lang sila dito sa import. Sa ngayon kasi ang gusto raw ng San Miguel Beer ay kung as much as possible ay ma-improve pa yung performance nila dito sa Governor's Cup. Pero kung hindi na talaga yan maayos, ay kailangan mag-focus na sila sa next season at baguhin yung lineup kung kinakailangan. Kitang-kita doon sa game ng Magnolia Pambansang Manok at ng Barangay Hinebra na na-miss talaga ng Gene Kings ang serbisyo nito si Stanley Pringle. At dahil hindi pa maliwanag kung kailan makakabalik ito si Pringle ngayong conference na ito o baka sa susunod na season na, kinakailangan maghanap ng Gene Kings na pampalit dito kay Pringle. Hindi ibig sabihin na kinakailangan nilang i-trade ito si Stanley dahil kapipirma lang nito ng kontrata. Ang ibig niya sabihin, kinakailangan nila siguro na makakuha ng isa pang point guard na makatutulong dito kay LA Tenorio. Si Ken Salado gumaganda na ang performance dahil nabibigyan na ng playing time, pero syempre, iba yung kalibre ni Pringle at kinakailangan ng Gene Kings ng isang point guard na medyo may experience pa at additional scoring para siya ay makatulong dito kay Tenorio dahil hindi naman kaya ni LA na maglaro ng walang kapalitan sa buong game. At habang tumatagal ang mga laban dito sa PBA, ay asahan natin na pagsasamantalahan ng ibang teams yung kawalan ni Pringle at ipe-pressure talaga nila si Tenorio para ito ay lalong mapagod. Kaya kinakailangan gumawa ng move ang Barangay Hinebra dahil mahihirapan silang mag-advance dito sa PBA playoffs o dito man lang sa semifinals o quarterfinals kung wala silang isang point guard na tutulong pa dito. Yan ang dahilan kung bakit matunog yung balita na ito si Kwame Chongson ay gustong kunin ng Gene Kings mula sa Terra Firma. Yun nga lang, ang Terra Firma ay namumblema rin sa point guard dahil kung nawala na nga ito si Alex Cabagnot at mawawala pa itong si Chongson, ay malaking bagay yan para sa kanila. So, tignan natin kung anong gagawin ni Coach Tim Cone. Kung gagawa nga nila ay kukuha sila ng isa pang point guard para makatulong dito kay LA Tenorio. Bukod dyan, kinakailangan makakuha rin sila ng consistent performance mula doon sa iba nilang players para makatulong doon sa performance ng Gene Kings at para sila ay makaabanse. Dahil syempre, yung mga ibang teams, kinakailangan din nilang mag-improve ng performance at lalo silang gaganahan pag Hinebra ang kalaban dahil sila ang defending champion. Good news at bad news para sa Magnolia Pambansang Manok. Ang good news, syempre, tinalo nila ang Barangay Hinebra at kitang-kita naman doon sa game na dinomina nila ito mula ng first quarter kung saan lumamang sila ng 9 points at mula noon ay dire-diretso na sila sa kanilang panalo. Pero sa ngayon, meron ding mukhang hindi masyadong magandang balita dahil na-injure yung tuhod na naman ni Paul Lee pagkatapos ng game. Nakita natin na pagkatapos ng laro, medyo iika-ika ito si Paul Lee nang habang naglalakad at sa isang panayam sinabi niya na medyo masakit daw pero umaasa sila na ito ay isa lang mild na contusion. Ibig sabihin, hindi ito seryoso at pwede siya maglaro sa mga susunod na games ng Pambansang Manok. Wala pang comment si Coach Chito Victolero pero sigurado na mag-a-undergo kaagad ng check-up itong si Paul Lee para ma-determine na kung grabe itong injury
o kung ito ay hindi naman. Siyempre, do sa mga fans ni Paulie at pati na ng PBA, kabisado na natin na meron tong history ng injury pagdating sa tuhod pati na sa kanyang balikat, kaya siyempre, cause of concern yan sa Magnolia Pambansang Manok. Ang maganda lang dito sa nangyari sa Magnolia kahapon ay very balanced yung atake nila at itong si Mike Harris kasama ng ibang locals katulad ni Paulie, Ian Sanggalang, Calvin Abueva at iba pa ay tumulong at yan dahilan kung ba sila nanalo. Samantala naman sa Barangay Ginebra, kitang-kita natin na nami-miss talaga nila yung presence nito si Stanley Pringle dahil si Pringle pagdating sa scoring at sa leadership, siya ang inaasahan talaga ng Barangay Ginebra. Maganda naman yung performance ni Brownlee, yun nga lang, iba talaga pag wala itong si Stanley Pringle at nakita naman natin at sinabi mismo ni Coach Tim Cone na umaasa talaga sila kay Pringle pagdating sa scoring. Ganun pa man, kahit natalo Ginebra, maganda pa rin naman yung standing nila at ang susunod na makakalaban ng Gene Kings ay Blackwater Bossing. So sigurado na magkakaroon sila ng tsansa para makabawi mula sa pagkatalo na ito. Ipinalasap ng Phoenix Fuel Masters dito sa NLEX Road Warriors ang kauna-unahan nilang pagkatalo dito sa PBA Governors Cup. Kahit na ang kanilang import na si Paul Harris ay 2 minuto lang naglaro doon sa game. Nanguna para dito sa Fuel Masters itong si Matthew Wright, Chris Banquero at itong si Justin Chua at nanalo sila 102-93. Ang nangyari ngayon, itong Phoenix ay nag-improve doon sa kanilang team standings at nalimit nila ito si KJ McDaniels ng NLEX at yan ang dahilan kung bakit sila nanalo sa kanilang first Christmas game ngayon. Sinabi ng Phoenix na ang pag-stop nila doon sa kanilang 2-game losing streak ang naging importante at yun ang naging motivation nila kung bakit sila nanalo. At sinabi rin ni Coach Topex Robinson na kahit na wala ito si Paul Harris ay hindi nasiraan ng loob ang Phoenix Fuel Masters. Naka 23 points ito si Matthew Wright at naka-6 na 3-point shots pa. Samantalang ito naman si Justin Chua ay naka 19 points at naka 6 rebounds at siya ang nakashoot ng very crucial na 3-point shot na meron na lamang 1 minute 35 seconds na natitira doon sa fourth quarter at siyang nagbigay ng 11-point lead para dito sa Phoenix at siyang nagselya doon sa panalo nila. Samantala ito si Banquero naman ay naka 17 points at naka 5 steals at yan ang dahilan kung bakit sila nakatulong. Samantala ito si KJ McDaniels ay 12 points lamang ang na-shoot para dito sa NLEX Road Warriors at yan ang dahilan kung bakit sila natalo. Si Calvin Aftana ay naka 18 points at 11 rebounds at siya ang nagbuhay dito sa NLEX at nagbigay sa kanila ng tsansa na makahabol. Ito si Don Troliano, maganda rin ang ipinakita at naka double figures din ito si Kevin Alas. Pero kulang yan dahil mas maganda talaga ang effort na pinakita ng Phoenix. Ganun pa man, sinabi ni Coach Topex Robinson na ang concern nila ngayon ay masiguro na ito si Paul Harris ay magiging fit na para doon sa susunod nilang game dahil nga napakahirap magpalit ng import ngayon dito sa PBA. Shout out kay Rico Olarte, Jose Gordon, Mary Ann Abalo, Arnold Salazar, Edwin Carmona Jr., Marvin Palarca, Arnel Santo Domingo, Renz Altamera Family, Santillana Family, Nick Macabata, Andrew Anyosa, Dennis, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Joseph Pineda, Julius Benedict at Jason David, Lenodo Giatans, Joshua Giray, Patrick Unabia, Jordan at John Ray Di Malanta at Sid Maria, JJ Sibum, Jose Huntilla, John Cantos, Brian Andres, Dion Mercado, Jonel Alagon Family, RG Bueno, Raven Banyes at Judy Villarosa.